Itong Phoenix Jewel Masters ay malamang i-trade na itong si JV Mocon dito sa Magnolia Chicken Templados. Mukhang yan ngayon ang napapabalita na posibleng mangyari. Dahil itong si Mocon daw gusto na ma-request ng trade. At mukhang dito sa Phoenix Jewel Masters, ang pinipili nilang team ngayon ay itong Magnolia Chicken Templados. Straight up ang mangyayari, si Rom De La Rosa ang magiging kapalit nitong si JV Mocon. Kung titignan natin pareho na posisyon ang dalawang nasabing players, pareho silang small forward. Mas offensive oriented lamang itong si Mocon kumpara dito kay Rom De La Rosa, pero ito si De La Rosa naman maasahan sa depensa. So parang ganyan ang mangyayari. Alam natin na itong si JB Mocon maraming maitulong yan dito sa Magnolia kung sakasakali, kaya hindi nakagugulat na siya ay gustong makuha ng Magnolia Chicken Templados. Kung sakasakali magiging magandang addition sa lineup ni Coach Victolero itong si Mocon, at yan ang dahilan kung ba't gusto siya kumakuha. Alam din natin itong si Calvin Abueva malamang matrade na yan, nasibak na sa pwesto o umalis itong si Aldin Ayo, at baka magsisimula na ulit yung mga movements dito sa Fiber Xers. Kung sakasakali na ito si Abueva nga ay matrade dito sa Converge, malamang itong sabihin na natin na si JB Mocon matrade na rin dito sa Magnolia Chicken Templados dahil ang Magnolia gustong kukuha ng kapalit sa pwesto ni Abueva. Kaya yan ang aabangan natin. Kung sakaling matuloy ito, makikita rin natin na dito talaga seryoso na sa pagbibuild up itong Magnolia Chicken Templados. Kaya abangan natin kung ano magiging developments. Pero mukhang maliwanag na itong Magnolia ay seryoso dito sa kanilang gagawin na pagbibuild up ng kanilang lineup para masiguro na sila pagdating nitong pag-open ng ating bagong season ng PBA, isa na sila doon sa magiging top contenders. Dahil itong kontrata ni Cedric Berfield ay merong option na mag-exit ito, maging free agent pag napasok ng second year. Ngayon pa lamang ay tinitignan na raw ng MVP group kung paano nila ito makukuha. Ang dahilan kung bakit parang sabihin na natin nagmamadali itong MVP group dahil nakikita nila na itong San Miguel ay gagawa ng paraan para subukang makuha ang nasabing player. Dahil alam natin na San Miguel sinubukang makuha itong si Cedric Berfield, pero nabulilyaso dahil na-leak sa media. Kaya yan ang dahilan ngayon kung bakit itong deal kay Berfield para sa San Miguel ay hindi natuloy. Kaya abangan na lang natin kung ano magiging sitwasyon dito. Pero mukhang ino-offer ng NLEX Road Warriors itong si Kevin Alas para dito kay Berfield. Ito si Kevin Alas nagre-recover pa sa ACL injury. Pero by the time na pumasok na yung second year ni Berfield dito sa Blackwater Bossing, ay ito ay nakarecover na at naglalaro na sa NLEX. Kaya sa tingin ko ready nang i-offer ng NLEX Road Warriors itong si Kevin Alas para dito kay Cedric Berfield. Kapag yan nangyari, dito natin makikita kung talagang ito si Berfield ay pupunta dito sa NLEX o baka naman dito sa San Miguel. Restricted free agent si Berfield, so ang rights pa rin ng Blackwater ay sa kanya. Pero kung hindi tatapatan ng Blackwater yung offer ng NLEX, malamang doon siya mapunta. Pero tignan natin dahil baka mag-request nga si Berfield na mapunta sa San Miguel. At kung ganyan ang mangyayari, well, masasabi natin na hindi rin naman ito magtatagal dyan at mapipilitan ng NLEX o ang Blackwater na i-trade ito si Berfield dito sa San Miguel. Kaya ito nga abangan natin sa magiging future ngayon nitong lineup nila. As it is, alam natin na si Cedric Berfield kahit nakapirma sa Blackwater, in demand pa rin yan. Kaya hindi na nakagugulat kung itong NLEX ay gagawa ng paraan para makuha nila si Berfield bago ito lumipat dito sa kampo ng karibal na San Miguel Beer.